Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iginiit ang pagsuporta sa pagbibigay lakas at pagtataguyod sa karapatan at interes ng kababaihan. Ilang panukalang prioridad ng Administrasyong Marcos para sa moderno at pinalawak na serbisyo publiko at edukasyon inaprubahan ng Kamara. Paggamit ng Electronic Medical Record sa Yaman ng Kalusugan Program or YAKAP isinusulong ng PhilHealth. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga babaeng mambabatas na patuloy na isulong ang mga karapatan at interes ng kababaihang Pilipino. Sinabi ito ng Pangulo matapos pangunahan ang panunumpa ng mga bagong halal na opisyal ng Association of Women Legislators Foundation Incorporated or AWLFI na ginanap sa Malacanang ngayong Martes. Sa kanyang talumpati, nagpahayag si Marcos ng pagsuporta sa pagbibigay lakas sa bawat ina, manggagawa, guro, leader at batang babae na nangangarap ng mas maliwanag na kinabukasan. Pinuna niya na patuloy na pinipigilan ng karahasan, kahirapan at makalumang pag-iisip ang mga oportunidad na para sa kababaihan. Sa panig ng gobyerno, sinusuportahan ng administrasyon ang pagbibigay ng pagkakataon sa mga babae sa edukasyon, trabaho at pamamahala. Sinabi niya na ang bawat babaeng nakakapag-aral, nakakapagtrabaho at namumuno ay umuunlad kasabay ng kanyang pamilya, komunidad at bansa. Pinuri naman ng Pangulo ang kontribusyon ng AWLFI sa pagtataguyod ng proteksyon at pagkakapantay-pantay ng bawat kasarian. Hinimok niya ang mga babaeng mambabatas na taglayin ang mga katangian ng bibigay ng kahulugan sa serbisyo publiko tulad ng kagalingan, integridad at pagnanais na naglilingkod sa tao. Ang AWLFI ay non-partisan organization ng mga babaeng mambabatas sa Kamara na nagsusulong ng mga panukala na nagtataguyod sa kapakanan ng kabataan at kababaihan. Kabilang sa mga ito ang Magna Carta for Women, Anti-Violence Against Women and Children Act at the Anti-Trafficking in Persons Act. Inaprubahan ng Kamara ang dalawa sa mga panukalang batas na nagsusulong sa mga prioridad ng Pangulo. Inaprubahan ng mga mambabatas sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill 8468 or E-Bayad Act na layuning gawin moderno ang serbisyo publiko at pananalapi ng gobyerno. Pinalaganap nito ang paggamit ng digital payment system para mapabilis ang mga financial transactions sa gobyerno tulad ng pagpapasweldo at pagbibigay ng cash assistance. Ang E-Bayad Act ay kabilang sa mga prioridad ng Legislative Executive Development Advisory Council or LEDAC. Ayon kay House Speaker Faustino D. III, matutupad ng House Bill 8468 ang layunin ni Pangulong Marcos na gawing digitally empowered ang gobyerno. Sinusuportahan anya nito ang mga hakbang ng administrasyon sa paggamit ng modernong teknolohiya tulad ng eGov.ph app para mapabilis ang pag-access ng mga Pilipino sa serbisyo publiko. Inaprubahan din ng Kamara ang House Bill 8476 na nagpapalawak sa tertiary education subsidy at House Bill 8477 na nagtatatag sa Presidential Merit Scholarship Program. Sinusuportahan ng mga ito ang pinansyal na pangangailangan ng mga mahihirap na college student at ng mga outstanding na senior high school graduate sa pagpasok nila sa kolehiyo. Kasama sa mga makikinabang ang mga estudyanteng benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ang mga ito ay prioridad sa ilalim ng LEDAC para palawakin ang suporta ng gobyerno para sa mga estudyante. Ayon kay D, inaasahang matutupad ng mga ito ang layunin ng administrasyon na lawakan ang access sa edukasyon at hasain ang mga manggagawa sa kinabukasan.
Samantala, isinusulong ng Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth ang paggamit ng electronic medical records bilang parte ng pagpapalawak nito ng Yaman ng Kalusugan Program or YAKAP. Sa isang pahayag ngayong Martes, sinabi ng PhilHealth na ang transition sa digital records ay mahalagang bahagi ng YAKAP na layuning magbigay ng comprehensive at preventive care sa mga Pilipino. Sa pamamagitan nito, magiging mabilis ang paghahanap sa mga health history ng pasyente, mapipigilan ang mga mali at matitiyak ang patuloy na pagbibigay ng serbisyong medikal. Mapoprotektahan din ito ang programa mula sa potensyal na pang-aabuso para ang talagang mga nangangailangan lamang ang makakakuha ng benepisyo dito. Makikipagtulungan ang PhilHealth sa kanilang mga partner healthcare providers upang matiyak na walang miyembro nila ang mawawalan ng access sa serbisyo ng YAKAP sa panahon ng transition. At sa balitang pangkalakalan, pinalakas ng Philippine National Police or PNP ang kampanya laban sa mga mapang-abusong online lending platform sa pamamagitan ng pag-iimbestiga sa mga operator na nanghaharas at lumalabag sa batas. Kasunod ito ng naitalang mahigit 47,000 na reklamo mula August 2024 hanggang January 2026. Sa isang pahayag ngayong araw, sinabi ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. na hindi katanggap-tanggap ang ginagawang pagbabanta at pamamahiya ng mga online lending app kung kaya't kailangan na nitong bigyan ng aksyon ng kapulisan. Inatasan na rin niya ang anti-cybercrime group na arestuhin ang mga suspect at magsampa ng kaso kagaya ng online harassment at paglabag sa data privacy. Hinikayat ni Nartates ang publiko na maging mapagmatyag at mangutang lamang sa mga rehistrado ng Securities and Exchange Commission or SEC. Samantala, nasamsam ng mga otoridad ang kabuuang 11,309 na illegal na vape products sa magkakasabay na operasyon sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Batangas at Laguna. Sa Muntinlupa at Parañaque, nakumpiska ang 2,509 vapor products sa 5 establishments na pagmamay-ari ng isang proprietor ngunit gumagamit ng iba't ibang pangalan. Sa Valenzuela at Caloocan, nasamsam ang 1,191 disposable vape units. Sa Cavite at Batangas naman, 9 na commercial establishment ang nahulihan ng 6,065 vapor products at napag-alamang nagbenta ng unregistered at unstamped na mga produkto. Samantala, nasabat sa San Pedro City, Laguna ang 1,544 vapor products na iligal at hindi binayaran ang buwis. Isinagawa noong March 12 ang operasyon sa pagitan ng Bureau of Internal Revenue, Department of Trade and Industry at Philippine National Police laban sa mga establishmentong nagbebenta ng hindi rehistradong vape products. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau, sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.